Ari, una sa lahat, bilang dating Marine, no? Ano ang reaksyon nyo sa paglantad ng nagpakilalang 18 ex-Marines? Naniniwala po ba kayo sa mga ibinunyag nila? Well, sa paglabas ng sinasabing 18 Marines, medyo nabahala tayo kasi nga nagiging issue yung yung pangalang Marines, no? At alam natin na inaalagaan ang reputasyon, ang dignidad at honor ng organisasyon. Mahal namin po yung Philippine Marine Corps and we don't want na masira yung pangalan ng Philippine Marine Corps. Pero tingnan natin, unang-una, ano bang background ng mga ito, yung lumabas? Ano ang kanilang motivation? And then pangatlo, ano ba ang kanilang inilahad? Yung mga ebidensya nila, yung mga dokumento, pictures or whatsoever, yun ang napaka-importanting tignan. Kasi regardless kung dati ba silang Marines, civilian ba sila, dati ba silang kung saan-saan galing, importante na sa ngayon, titignan natin kung ano ang kanilang sasabihin. No? And for me, sasabihin nating bayani sila, nakita na natin ang kanilang sinabi at ang kanilang inilabas. And for me, it's still premature na magsasabi tayong bayani sila kaagad. No? At hindi rin ibig sabihin, assuming na maaayos yung mga records nila nung sila ay nasa serbisyo, hindi ibig sabihin na lisensya na yun, na lahat ng sinabi nila talagang totoo na kaagad. No? So, ang gusto natin makita kasi yung katotohanan. No? Makita natin na merong malaking nakawan sa gobyerno at gusto nating makita yon. Ang nakita ko lang problema dito sa paglabas ng 18, maliwanag na merong pagmamanipulate for the political ends ng ibang grupo. No? Hindi talaga maliwanag yung intention nila na ilabas yung katotohanan. Ninya, kilala ko yung mga iba dito no? Alam ko rin, bago sila lumabas, alam ko na rin na lalabas sila at ano ang background niyan. Kaya nakakalungkot na sabihin ko na kapalit ng pera ang kanilang paglabas. No? Kasi nga, maganda sana kung nilabas talaga nila noon pa. Example, kung talagang going by the name of Marines, yung honor ng Marine na pag meron kang nakitang mali, katulad yan, ay naghahakot ka ng mali-malitang pera ng taong bayan, doon pa lang, dapat sinunog na nila si Representative Saldico. No? Bakit hindi ginawa yon? Lumabas lamang ng tumakbo na si Representative Saldico at wala na silang sweldo, doon nagkaroon ng problema dahil wala silang sahod. And in fact, wala namang problema sana yon kasi marami namang mga dating sundalo, retired na makahanap ng trabaho. Maraming pwedeng pasukan dyan. Ang isang issue lang, malaki kasi ang sweldo dito kay Saldico. At alam ko rin yun na malaki magbigay si Saldico nung bago pa lang pumasok yung iba dyan. Ngayon, ang problema, na-offeran sila ng malaki-laki para sa ilabas ang issue na ito, doon nagkaroon ng problema. No, doon nagkaroon ng problema at hinaluan ng lahat na pati yung ICC, pati yung mga hindi kasama dyan like Representative Laila de Lima. So namadil yung issue instead na maging maliwanag sana na na-realize nila mali talaga ito, na ilabas yung paghahakot ng maleta na ito. Opo. So may halo, nagugulo siya. No? Yun nga po. At sunod-sunod na ang mga kasong isinasampa laban sa kanila. Sa tingin niyo po ba, dapat pati yung tinatawag sigurong handler nila o yung architect nitong mga ito ay dapat kasuhan din? Sa tingin ko kailangan kasi hindi ito basta-basta paglabas ng mga whistleblowers. Ito ay isang maliwanag na destabilization. They're using the former 18 soldiers para ipamukha sa taong bayan. Dahil nga flood control projects yung mainit. So kinonect nila doon at ginamit para siraan unang-una ang reputasyon
ang credibility ng ICC na kung saan ay nakakulong si former President Digong. At pangalawa, may ongoing impeachment trial. Nasisiraan din kung sino yung mga sa likod at maiingay dyan sa likod ng impeachment from the House of Representatives. So dalawa ang maliwanag na objectives dyan. Una, sisiraan ang credibility ng ICC at pangalawa, yung impeachment process. So yun ang maliwanag dyan. Wala nang iba. Hindi na pwedeng parang bobulahin tayo na ito'y para sa bayan. Maliwanag yon na yun ang objective at nagagamit sila in order to stabilize the present situation. Opo. At sinabi po ng NBI na may threat sa Senado. Naniniwala po ba kayo dito at may kinalaman po kaya dito itong 18 ex-soldiers or sinasabing bodyguards ni Zaldico? Ninya, itong 18, sa tingin ko wala namang kapasidad sa ngayon. No? Actually, ginagamit lang yan sila. Hindi ko naman pwedeng pangunahan ang intelligence report na nakuha ng NBI dahil sa ngayon, no, naramdaman natin, nakikita natin, meron talagang active destabilization. May mga recruitment efforts. Kasi nga, palapit na yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So sabihin ko lang, talagang naramdaman natin yon, merong active recruitment for destabilization. Pero it depends now on the assessment of our law enforcement agencies and intelligence agencies kung gaano kabigat ito. Pero wag nating ibaliwala yan dahil nakita ko yung desperation on the part of the camp of Vice President Sara Duterte. Alright, maraming salamat po, Sir Gary Alejano.